Sa bawat hakbang ko papasok sa school, pakiramdam ko ay palagi akong nasa ibang dimensyon. Kami-kami na nakasuot ng medyo luma ng uniform, hawak ang kinaykay na bag, ay parang anino lamang sa mga nagmamay-ari ng mga mamahaling gadget at nakabranded na sapatos. Ako si Amanda, isang scholarship student na ang tanging yaman ay ang matalas na isip at pangarap na makapagtapos. Ang pamilya ko ay simple lang. Nagtitinda si nanay ng merienda sa gilid ng kalsada para lang may maipambili ng mga gamit sa school. At sa mundong iyon, may isang lalaking hindi ko inakalang magiging dahilan para mabilis na tumibok ang puso ko. Si Ethan. Anak siya ng may-ari ng isang malaking kumpanya. Mayroon siyang sariling driver, laging may dalang pinakabagong laptop at ang kanyang mga damit ay parang direktang galing sa magazine. Pero ang nakakagulat, hindi siya mayabang. Matalino siya at may angking galing sa sports, lalo na sa basketball. Sa tuwing nakikita ko siyang naglalakad sa hallway, pakiramdam ko ay may spotlight na nakatutok sa kanya. Ang aming mga mundo ay magkahiwalay. Siya, nasa itaas ng social ladder, at ako, nasa pinakababa. Kaya nang naging magka-partner kami sa isang project sa physics, halos hindi ako makahinga. Nagdesisyon kaming mag-usap sa library para planuhin ang aming gagawin. Doon ko napansin ang mga detalye sa kanya na hindi nakikita ng iba. Sa tuwing natatawa siya, lumalabas ang dimples niya. At habang nagpapaliwanag ako sa kanya ng formulas na akala niya'y mahirap, nakikita ko ang paghanga sa mata niya. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagulat ako nang sabihin niyang ihahatid niya ako pauwi. "Walang problema, may driver naman ako," sabi niya, pero tumanggi ako. Ayokong makita niya kung gaano kaliit ang bahay namin at kung gaano kasimple ang buhay ko. Natatakot ako na kapag nakita niya ang kaibahan ng aming mundo, bigla na lang siyang lumayo. Sa huli, pumayag akong ihatid niya lang ako sa kanto ng aming barangay. Habang nasa loob ako ng mamahaling sasakyan niya, pakiramdam ko ay nasa ibang planeta ako. "Amanda, bakit ayaw mong ihatid kita hanggang sa inyo?" tanong niya. Natahimik ako. "Ayos lang," sagot ko. "Ayoko lang mag-abala ka pa." Alam kong hindi siya naniniwala, pero hindi na siya nagtanong pa. Nang bumaba ako, nakita ko si nanay na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Mabilis kong sinabi sa driver niya na umaris na. Hindi ko gustong makita ni Ethan ang nanay ko na nagbabanat ng buto para lang makabili kami ng pagkain. Kahit pa ganito, hindi ko mapigilang mahalin siya ng patago. Sa tuwing magkasama kami, pinipilit kong itago ang aking nararamdaman. Pero paano mo itatago ang pagtibok ng puso mo kung sa bawat ngiti niya, pakiramdam mo ay nasisinagan ka ng araw? Alam ko, nasa iisang universo kami, pero ang pag-ibig namin ay parang bituin, napakaliwanag, pero napakalayo. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan. Sa bawat project, sa bawat exam, si Ethan na naging katuwang ko. At sa bawat oras na magkasama kami, mas nakikilala ko siya. Hindi siya ang tipikal na mayaman na lalaki. Mahalaga sa kanya ang pamilya at madalas niyang tanungin ako tungkol sa pangarap ko. Isang beses habang nasa library kami, tinanong niya ako, "Amanda, anong pinapangarap mo?" Sinagot ko siya, "Ang makapagtapos at matulungan ng pamilya ko." Napamiti siya at sinabing, "Alam mo, ang ganda ng pangarap mo." Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagulat ako nang sabihin niyang ihahatid niya ako pauwi.
Walang problema, may driver naman ako. Sabi niya pero tumanggi ako. Ayokong makita niya kung gaano kaliit ang bahay namin at kung gaano kasimple ang buhay ko. Natatakot ako na kapag nakita niya ang kaibahan ng aming mundo, bigla na lang siyang lumayo. Sa huli, pumayag akong ihatid niya lang ako sa kanto ng aming barangay. Habang nasa loob ako ng mamahaling sasakyan niya, pakiramdam ko ay nasa ibang planeta ako. Amanda, bakit ayaw mong ihatid kita hanggang sa inyo? Tanong niya. Natahimik ako. Ayos lang, sagot ko. Ayoko lang mag-abala ka pa. Alam kong hindi siya naniniwala pero hindi na siya nagtanong pa. Nang bumaba ako, nakita ko si nanay na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Mabilis kong sinabi sa driver niya na umalis na. Hindi ko gustong makita ni Ethan ang nanay ko na nagbabanat ng buto para lang makabili kami ng pagkain. Kahit pa ganito, hindi ko mapigilang mahalin siya ng patago. Sa tuwing magkasama kami, pinipilit kong itago ang aking nararamdaman. Pero paano mo itatago ang pagtibok ng puso mo kung sa bawat ngiti niya, pakiramdam mo ay nasisinagan ka ng araw? Alam ko, nasa iisang universo kami. Pero ang pag-ibig namin ay parang bituin, napakaliwanag, pero napakalayo. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan. Sa bawat project, sa bawat exam, si Ethan ang naging katuwang ko. At sa bawat oras na magkasama kami, mas nakikilala ko siya. Hindi siya ang tipikal na mayaman na lalaki. Mahalaga sa kanya ang pamilya at madalas niyang tanungin ako tungkol sa pangarap ko. Isang beses habang nasa library kami, tinanong niya ako, Amanda, anong pinapangarap mo? Sinagot ko siya, ang makapagtapos at matulungan ng pamilya ko. Napangiti siya at sinabing, alam mo, ang ganda ng pangarap mo. Isang hapon, nagkaroon kami ng field trip sa isang science museum. Dahil sa hindi naiisang ulan, na-stranded kami sa loob. Habang naghihintay na tumila ang ulan, nagpagdesisyonan kaming bumili ng merienda sa coffee shop sa loob. Nakakatuwang makita si Ethan na tumatawa habang nag-aaksayan ng oras kasama ako. Amanda, sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Alam ko na matagal mo nang tinatago ang damdamin mo. Sa totoo lang, may gusto rin ako sa'yo, matagal na. Hindi ko alam ang isasagot ko. Para akong nabingi sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking hinahangaan ko ay may gusto rin sa akin. Akala ko walang mangyayari sa atin. Sagot ko. Masyado kang sikat at ako, normal lang. Hindi tayo magkaparehong mundo, Ethan. Walang kinalaman ng estado sa buhay natin, Amanda. Sagot niya. Ang importante ay ang nararamdaman natin sa isa't isa. Huwag mong isipin na porkit mayaman ako at mahirap ka ay hindi na tayo pwede. Ang pag-ibig ay walang agat, walang pinipiling estado sa buhay. Yunayahan niya kaming lumabas. Habang magkahawak-hawakan kami, parang bigla na lang nagbago ang mundo. Hindi na ako nag-aalala sa pananaw ng ibang tao, sa kung anong sasabihin nila sa aming pagkakaiba. Dahil sa piling niya, pakiramdam ko ay pantay-pantay kami. Lumipas ang mga taon at natupad ang aking pangarap. Nakapagtapos ako at nagkaroon ng magandang trabaho. Si Ethan, ganun pa rin. Mayaman at matalino. Pero sa lahat ng nangyari, ang pag-ibig namin ang naging pundasyon ng lahat. Ang pagmamahalan namin ay hindi lang basta paghanga, kundi pagmamahalan na hindi nagpatinag sa agat ng aming buhay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung sino ka.